Abay, alamin din natin ang kahandaan ng mga guro kung prepare din ba sila pagdating sa lindol. Kasi nananawagan din daw ang mga guro ng health break na tinatawag sa Department of Education. Alamin nga natin ito sa Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, Sir Benjo Bazas, joining us this morning. Sir Benjo, magandang umaga po. Peter Atrica sa programang Balita Patan. Good morning. Opo, Ma'am Rica and Sir Peter. Good morning po. Nice to be back. Opo. Good morning, sir. Ayan. Welcome back. Doon po tayo sa usaping lindol dahil sunod-sunod po talaga no, nakikita po natin yan. Ano po ang mga ginagawa ng mga eskwelahan ngayon para gawing handa ang ating mga estudyante at mga guro? Alam niyo po, ang magagawa lang talaga po natin dyan ay mag-educate, no? Mag-prepare sa mga bata. I-prepare yung mga bata, no? Doon sa oras po na dumating yung hindi naman natin inaasahan po, di ba? But we anticipate no, na darating kasi hindi tayo makaligtas sa mga lindol eh, di ba? Yeah. Lalo na ngayon medyo scary no yung mga pronouncements and even yung pong mga reports, di ba, na maaring tumama anytime yung the big one na tinutukoy po, no? Medyo siyempre yung mga bata po natin, alam niyo, Amerika, nakita natin yan sa Cebu, di ba, nung lumindol. Aba, kahit nasa computer shop, yung natutunan nila sa school nagamit nila. Ang galing, nakita ko yun. That cover and hold. Opo. Nagtago sa ilalim talaga ng mesa, partner, yung mga bata. Pero I'm curious lang po. So outside of yung duck cover and hold, hindi naman natin minamaliit yan. That's very basic, fundamental yan. Ano pa ba kaya ang kailangan nitong ating mga bata sa mga eskwelahan kung sakasakaling ang may tumamang napakalakas na lindol? Well, ang ano po talaga, Sir Peter, kasi kahit ano yung pangangailangan ng mga bata, mabigyan natin, mabigyan natin ng hard hat, ng silbato, lahat naman po yan ay kailangan. Yung training, napaka-importante po na matibay talaga yung mga struktura. Yun po yung dapat po talagang unahin, structural po, kinakailangan po talaga maayos po yung ating mga buildings, at hindi ito substandard, hindi ito inuurakot dapat, para matiyak po natin, Ay, siyang tunay. Yun po. Oo. Dahil baka naman madiscover natin pagkatapos na, tsaka lang natin madidiscover na structurally defective yung mga eskwelahan. Well, kaya nga alam mo, Sir Peter, ang ginawa po dyan ng ating mga LGUs and even the DepEd, ang DepEd NCR po, di ba, nagdeklara tayo ng 2 araw na walang pasok. Chinek po natin yung structural integrity ng ating mga buildings. At kung makikita ho natin na talagang medyo alanganin po ang mga ito, hindi na dapat pwedeng ipagamit. Alam niyo, may mga report sa amin, nakakalungkot po ito, Ma'am Rica, Sir Peter. May mga report na may mga condemned buildings na, pero ginagamit pa din. Sus, Maria. Dahil wala po talaga. Dahil kulang po, 165,000 ng classrooms po na kulang sa atin. Pero kaya yun nga rin, Sir Benjo, kulang tayo ng classroom sa dami ng populasyon ng estudyante. Paano kung magkaroon nga tayo ng, wag nga natin i-hope, kasya ba sa open areas natin yung dami ng mga estudyanteng nag-aaral? Can they also accommodate that? Hindi nga po, may mga schools po tayo na wala na talagang open areas. I could easily name kahit 10 eskwelahan po, kaagad-agad na pwede kong banggitin po na walang open areas, Yung mga yung mga spaces po ay ginawa na ng building. Kaya nga sa NCR nakikita niyo po, sa NCR ang halos ang mga buildings natin kahit sa mga elementary hanggang 4th floor. Yeah. Di ba? Dati hindi naman ganyan di ba? Naalala ko po Sir Peter, nung nag-aaral ako ng elementary, yung Marcos type, di ba? Parang bungalow, di ba? Yung isang palapag lang, So mga ganun. At least kung mga ganun yung building, medyo, pwede nating sabihin na mas safe, kumpara po, doon sa merong 2nd floor, 3rd floor, or 4th floor, Pero syempre, dahil nga sa laki ng pangailangan natin, to accommodate the population po, ay tinataasan natin, vertical na po, yung ating, po. Pagdating sa 4th floor, hinihika na yung bata Pati yung teacher, lalo na. Pati teacher. 4th floor ako dati, naranasan ko yan. Ako na pag 2nd floor, masama na loob namin Bakit doon? Saka naalala ko yun, partner, and as Teacher Benjo, nag-earthquake drill kami noon. 4th floor kami, bababa kami ng ng ground floor. Dito ako nahirapan, I remember.
ang dami ninyo sabay-sabay. Hindi ma-accommodate ng hagdan yung dami Correct. ng mga estudyante. Oo. So, yun din po yung kailangan ata tignan sa prepare natin no, ng mga estudyante natin. Saan sila pupunta? Kasi kung magpanik yung mga yan, hahanap talaga ng hagdan na pinakamalapit yan di po ba? Kung hindi kasya. Tama po. At saka alam nyo, Ma'am Rica, di ba, dito sa mga simulation at mga earthquake drill, nagagawa ng maganda di ba? Pero pag dumating na talaga doon sa, nakita naman po natin, yung isang pong video dyan, nakita ho natin sa Davao, di ba? Talagang una, wala silang mapagtataguan. Yung isang video po doon, may mga ganyan po, di ba? Tapos, talagang, tapos yung mga teacher din po natin, nagpanic din di ba? Nagpanic din. Alam mo, pag nagpanic yung mga teacher, pinapaalalahanan natin yung ating mga guro, no? Of course, tao lang rin yung mga teacher po natin. Pero, pag nagpanic ka, wala na. No? Yung mga Kanya-kanya bata, na. na rin yan, no? wala nang pagpapanggap. Correct. Pag nakita mo yung teacher mo na Correct. iniwanan ka na, Wag nagpanik din siya. nauna pa siya. Di mo Kaya nga po, alam maiwasan. nyo, doon sa mga simulation po at sa ating mga earthquake drill, talaga po hinihigpitan po, nagiging strict po yung ating mga DRRM committees po dyan sa mga eskwelahan. Doon sa mga teacher, na sana yung mga teacher ay hindi relax, diba? Na hindi rin naman nagpapanik, diba? Pero hindi yung iba po, may mga bata nag-selfie Oo nga Sinama pa yung teacher Report doon sa muna selfie, diba? Oo, pero maganda nga yung nakita nating video on SOCMED na yung mga bata sa komputera nung nagkaroon ng lindol, talagang ginawa yung duck cover and hold. So we see that it has an effect kapag paulit-ulit na ginagawa. Sir, tanong naman ako on a different topic. Humihingi daw po kayo ng health break ang mga guro. Ano po itong health break na ito at para saan, sir? Meron po kasi tayong ang school calendar po ng DepEd taon-taon, no? Meron po yung mid-year school break. Ngayon po dito sa 2025-2026 po na school year, ang nakadeklara po doon ay health break for teachers and learners. Di ba? Pero ang ginagawa po sa amin hindi kami isinama, no, doon yung mga bata lang ang may health and wellness break. Sa tingin namin dapat deserve din ng mga teacher 'yan dahil yung stress po naman talaga, no? At lalo na ngayon dito sa ganitong uri po ng panahon, plus yun pong week na yan ay yung week after ng periodical examination, ng second periodical examination. Ibig sabihin, kung hindi kami papasok, no, kung nandun kami sa bahay na actually hindi rin naman talaga health break yan, hindi rin naman wellness break yan, kasi marami pa kaming i-accomplish sa trabaho. So ang hiling namin sa DepEd, ibigay na sa amin ito, no? After all, hindi naman ito kabilang, no, doon sa expected po, no, or required na teaching and learning days. Diba? Kaya nga yung mga bata wala sa school diba? Alright. Yun po yung hinihingi po na. Pero wala pang sagot, may formal letter na po kami sa ating mahal na Kalima Sani Angara. Okay, so abangan po natin ang sagot ni Secretary Sani Angara dyan sa hiling ng ating mga guro na health break nga po ang tinatawag. Sir Benjo, naubusan po kami ng panahon pero ang dami sana natin pag-uusapan. We'll try to contact you again for a part 2 po. Maraming salamat po sa inyong panahon. Ingat po kayo. Thank you, Sir Benjo. Ma'am Rica. Yes, Sir Peter. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maaga na pala kayo ngayon. Ingat po kayo. Thank you po. Salamat po.